Ang kasaysayan ng Pilipinas, na madalas na tinatawag na lupain ng Ophir, ay naglalahad tulad ng isang tapiserya na hinabi sa mga sinulid na ginto at saganang likas na yaman. Mula sa sinaunang panahon, ang kapuluan na ito ay biniyayaan ng yaman ng mahahalagang metal at magkakaibang ekosistema, na humuhubog sa isang salaysay ng kasaganaan at kahalagahan ng kultura. Galugarin ang masalimuot na mga kabanata ng isang bansa kung saan ang mapang-akit na ginto at ang kayamanan ng mga likas na yaman ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa makulay nitong kasaysayan. Halina't ating halukayin ang mga nagdaang kwento ng ating kasaysayan at ang sinasabi ng banal na Biblia na bansang mayaman sa ginto, na kung paano naging bahagi ang mga natagpuang kayamanan at ang mga mayamang kultura ng ating mga ninuno. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa ginto o paglalakbay, binabanggit din ng Biblia na ang mga punong almog o tinatawag nating nara na kilala sa kanilang magandang klase at matibay na kahoy. Ang mga punong ito ay pinaniniwalaang ang pulang sandalwood na matatagpuan sa Pilipinas, isa pang testamento sa koneksyon kaya ang gininto ang lupain ng Biblia na Ophir o Pilipinas ay tila magkakaugnay. Ngunit paano naman ang heograpiya na ebidensya nito? Ang heograpiya ay lumalabas na gumaganap ng isang mahalagang papel sa makasaysayang palaisipan na ito. Ang Pilipinas na isang kapuluan ng higit sa 7,000 na isla ay kilala sa likas na yaman nito. Bukod pa rito, mula sa malago nitong kagubatan hanggang sa mayamang mineral na kalupaan ng bansa, ang isang kayamanan na mapagkukunan nito ay ang ginto na namumukod tangi sa lugar. Ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang producer ng ginto na may maraming minahan ng ginto na nakakalat sa mga isla. Ang kasaganaan ng ginto ay naaayon sa paglalarawan ng Biblia tungkol sa Ophir na isang lupain na puno ng ginto. Higit pa rito, ang lokasyon ng bansa sa kahabaan ng sinaunang mga ruta ng kalakalang pandagat ay ginagawa itong isang kapanipaniwalang destinasyon para sa mga barko ni Haring Solomon. Siyasatin natin ang makasaysayang salaysay at tingnan kung paano nila hinuhubog ang ating pangunawa sa mga nakakaintrigang historical claim na ito. Una, mayroon tayong mga akda ng mga sinaunang manlalakbay at mga ngalakal na ang kanilang mga ulat ay nagsasabi ng ang isang malayong silangang lupain na mayaman sa ginto at mga kakaibang pampalasa na inilalarawan nila dito. At ang isang maunlad na ruta ng kalakalan na umaabot mula sa gitnang silangan hanggang sa malayong silangan. Isang ruta na pinaniniwalaan ng marami na kinabibilangan ng Pilipinas. At ito ay umaayon sa paglalarawan sa Biblia ng mga barko ni Haring Solomon na bumalik mula sa Ophir na karga ng mga ginto at kakaibang mga kalakal. Mayroong mga linguistic na koneksyon ang sinaunang Hebreyong salita para sa ginto, at ito ay ang salitang paz, kapansin-pansing katulad ng salitang Filipino na paz na nangangahulugang ito ay silangan. Maaaring ito ay isang linguistic breadcrumb na humahantong sa atin sa Ophir. Bukod pa dito, isaalang-alang ang arkeolohiko na ebidensya na ang mga gintong artifact na natagpuan noong unang milenyo na natuklasan sa bansang Pilipinas, na naipalabas na natin sa mga nagdaang mga palabas. Ang mga artifact na ito kasama ang mayamang kasaysayan ng pagmimina ng ginto ng bansa ay nagpapatibay sa pag-aangkin na ito ang biblikal na lupain ng Ophir. Ang mga makasaysayang account mula sa mga kalapit na rehiyon ay nagpapatunay din sa pag-aangkin na ito ng sinaunang Sri Lankan na salaysay na ang Mahavamsa ay nagsasabi ng isang malayong lupain na kilala bilang Suvarnabhumi o lupain ng ginto. Maraming iskolar ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa sinaunang arkipelago ng Pilipinas. Huwag din nating kalimutan na ang tinutukoy ng heograpiya ng Pilipinas na nakaposisyon bilang ito ay nasa silangan. At ito ay nakaayon sa mga referensya sa Biblia na ang Ophir ay nasa malayong silangan at ang masaganang likas na yaman nito kabilang ang ginto ay sumasalamin sa paglalarawan ng Biblia ng mga kayamanan ng Ophir. Sa mga salaysay at ebidensyang ito, habang ang iba ay nakakumbinsi na ang nakakahimok na paglalarawan nito na iminumungkahi ng iba na ang Pilipinas ay maaaring maging ang biblikal na lupain ng Ophir. Isang pag-angkin na patuloy na humuhubog sa makasaysayang salaysay ng bansa kasama ang lahat ng ito, ang mga piraso ng ebidensya na sinasabi ng Pilipinas bilang lupain ng Ophir ay talagang nakakahimok.
Ang pagkakakilanlan ng Pilipinas na lupain ng Ophir o ang lupain ng ginto ay hindi lamang pag-angkin kundi isang pagtuklas na nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Noong 1917, ang imaheng agusan o tinatawag na Golden Tara ay natagpuan ng isang babaeng manobo sa pampang ng Wawa River malapit sa Esperanza, Agusan del Sur. Iningatan nito ang artifact bilang isang tinatawag na manika. Gayunpaman, ayon kay Constancia Girault, ang apo ng nakadiskubre ng gintong imahen, iningatan ng kanyang lola na nagngangalang Bilay Campos ang bagay bilang isang manika at kalaunan ay inilagay ito sa isang altar para sa pagsamba hanggang sa ito ay ninakaw mula sa kanilang tradisyonal na bahay ng manobo. At ang pinaghihinalaan nila ay nakuha ng nooy isang mataas na official sa kanilang probinsya ng Agusan, na si Deputy Governor Blas Baclagon. At pagkatapos nito ay pinangalanan nito na Buwawan ni Baclagon o tinawag na Gold of Baclagon, na nauwi sa mga kamay nito. Noong 1918, dinala ni Baclagon ang artifact sa atensyon ni Dr. H. Utley Beer na tinawag itong the most spectacular single find yet made in Philippine archaeology. Si Beer, na noon ay tagapangulo ng Departamento ng Antropolohiya sa Universidad ng Pilipinas at nagsisilbi rin bilang isang honorary curator sa Pambansang Museo ng Pilipinas. Sinubukan nitong kumbinsihin ang kolonyal na pamahalaan ng Amerika sa Pilipinas na bilhin ang imaheng agusan para sa ang Pambansang Museo ng Pilipinas sa Maynila. Gayunpaman, nabigo ang gobyerno na bilhin ang artifact dahil sa kakulangan ng pondo. Sumunod na naipasa ang pagmamay-ari sa Agusan Coconut Company na pinagkakautangan ni Blas Baclagon. Ang balita ng pag-iral nito sa kalaunan ay nakarating sa mahahalagang tao tulad ni Louis Wood, na ang asawang si Leonard Wood ay nagsilbi bilang gobernador general ng Amerikano sa Pilipinas. Sa takot na ang imahe ay maaaring tunawin para sa halaga nito sa ginto, si Mrs. Wood ay nagsagawa ng isang kampanya sa pangangalap ng pondo upang mangolekta ng mga pondo para sa pagbili ng gintong artifact. Humingi siya ng tulong kay Fay Cooper Cole, ang tagapangasiwa ng Departamento ng Southeast Asia ng Chicago Field Museum, kasama si Shaler Matthews, isang propesor sa Universidad ng Chicago, para sa kampanya sa pangangalap ng pondo. Nagbunga ang kanilang pagsisikap nang sa wakas ay makuha ang imahen para sa museo noong 1922 sa halagang 4,000 pesos. Ang imaheng agusan pagkatapos ipinadala sa Estados Unidos noong 1922, at sa wakas ay inilagay sa Field Museum of Natural History sa Chicago, kung saan ito ay nakadisplay pa rin hanggang sa ngayon. Mula noong ika-21 siglo, ang lugar sa Agusan kung saan natagpuan ang imahe ay naging isang lugar ng paglalakbay para sa mga animist at Budista. Madaling araw noong September 16, isang mag-asawa ang pumalaot upang manghuli ng isda na ayon sa mga ito ang mahuhuli nilang mga isda ay ibebenta at ipambibili nila ng bigas na kakainin kung sakaling palarin. At pabiro na sinambit ng babae na sana ginto na lang ang mahuli nila, na kalaunan wala ano paman ay mukhang nagkatotoo nga ang nahuli nito sa kanilang lambat. Iniangat ang nahuli nito na hindi isda kundi parang isang gintong kwintas. Ang chain nito ay parang alupihan na pinagdugtong-dugtong na parang alambre na tinumpok at tumitimbang ng mahigit 100 na gramo. At nang inialis ang kwintas mula sa pagkakasabit sa lambat na isip ng mga ito na baka daw galing ito sa mga tindero. At maaring nahulog lang na mga paninda na malamang na peke at tinubog lang sa ginto. Agad namang ipinakita ng mga ito sa mga magulang at nilinisan dahil daw sa kinakalawang na ang bagay na yon. At pagkatapos linisan, agad-agad namang nawala ang mga mantsa mula sa pagkakababad nito, at ang nakakabatang kapatid ng babae ay nagbaka sakaling hanapin sa internet kung may kahalintulad ito sa mga sinaunang mga alahas noon. At kalaunan, na agad daw na nagpahanap ng pamasahe upang dalhin at ipakita ito sa mga jewelry shop upang siyasatin at alamin kung totoo nga na ito ay ginto. At napag-alaman nga, na ito ay isang purong ginto. Tuwang-tuwa ang babae nang malaman nito na ang natagpuan niyang kwintas ay isa palang purong ginto.
At tuwing matutulog ang misis nito ay nilalagay niya ito sa bag na balot ng mga kumot, na nakatago sa tabi ng kanyang higaan. At tuwing umaalis ay agad din itong bumabalik dahil na rin sa takot nitong baka akyatin ang bahay nito at nakawin ang gintong kwintas na natagpuan nito. Ito raw ang nakikita nilang sagot para matubos ang 1 dekada ng nakasanlang lupa ng yumao nilang ama. Na naisanlalang nila ng 10,000 noon, na maaring nagka-interest na ito at umabot ng mahigit sa 100,000 piso. At mahalaga sa kanila ang lupa dahil pamana pa ito ng kanilang yumaong ama para sa kanilang magkakapatid, na sinabi ng babae na umaasa lang talaga sila sa mga bigay, kagaya ng 4-piece, at dumedepende sa kita mula sa caretaker ng beach na kung saan ang sweldo nito ay 1,000 lamang sa isang buwan. Gayunpaman, may agam-agam pa rin ang mga ito kung totoong nga na ito ay ginto. Kaya ang litrato ng pambihirang kwintas ay pinadala at pinakita nila kay Dr. Potenciano Malvar na isang antique collector. At sa kanyang pagsisiyasat, ang kwintas ay totoong ngang purong ginto na may taong 500 ang tanda. At ang item ay tinuturing na ancient na maaari daw na nawala sa ilog at inanod papunta malapit sa karagatan. At pinaniniwalaan ng karamihan na marami pang ibang nadidiscover maliban dito. Sa katunayan, pag nagkataon ang hawak nitong kwintas ng mag-asawa ay malaki raw ang pagkakahawig ng mga hawak ni Dr. Malvar na mga artifacts at sa mga nakadisplay ngayon sa mga museum. Ayon kay Dr. Malvar, patunay lang ito na ang Pilipinas ay masigla na nakikipagkalakalan bago pa dumating ang mga mananakop. At sambit pa nito, ang item ay priceless na pwede ring i-exhibit sa anumang mga museum. Ayon sa mag-asawang nakatagpo nito, na kailangan daw nilang ibenta ito dahil na rin sa kahirapan ng pamumuhay at maaring ito na rin daw ang mga kasagutan sa mga nakasanla nilang lupain na halos dekada na ang pagkakasanla. At pagkaraan nga ng ilang araw na pabalita, na napasa kamay na ang gintong kwintas sa isang private collector na naibenta lamang ng 400,000 pesos. Na ayon sa nakabili ay hindi mahalaga sa kanya kung alinmang pagkakatubog nito, ang mahalaga sa kanya ay kung gaano ito katagal na ang basehan ay ang pagkakaroon ng historical value nito. Ang usapin ng pagmamay-ari ng mga artifacts ay mainit na tinalakay kamakailan sa Senado kung saan iminukahi ni Senador Robin Padilla, na sa halip na ibenta sa mga private collector bilhin na lang ito ng gobyerno. Wala po akong gustong tanongin. Meron po kasing pangyayari sa buhay ko na minsan pumunta ako sa isang auction. Ang mga tama kong bumibili, walang tiga-gobyerno. Ang bumibili doon, puro nagtataka ako. Private na tao. Bakit po ganun? Ano po kaya ang dahilan? Wala po bang budget ang gobyerno pambili? Yes, wala hong budget pangbili. Walang view na hindi naman pwede i-buy and sell yung mga historical artifacts na to. It's perfectly legal to buy and sell them. What is regulated, sir, is perhaps their permanent export from the country. Ayon kay Dr. Malvar, kinokontrol ng mga gobyerno ang mga paghuhukay at natatagpuan na kayamanan o tinatawag na treasure hunters. Dahil na rin daw sa mga nasisirang mga likas yaman ng bansa at mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta nito sa labas ng bansa. Ngunit, wala itong kontrol dahil karamihan sa mga nakakahanap ay diretsyo na sa mga sanlaan o bentahan, na may kaugnayan at koneksyon pagdating sa mga nahahanap at natatagpuan na importanteng bagay. Ayon naman sa mga arkeologo, ang cultural treasure ay dapat isurrender sa National Museum o sa Archaeological Studies Program, dahil may batas na dapat sundin kung may nahahanap o natatagpuan na mga antik na mga bagay. Dahil meron tayong obligasyon bilang nakadiscover na i-turn over ito sa local authorities. Dahil importanteng malaman ng karamihan ang value na pwedeng paghugutan ng mga aral ng mga nakaraan at hindi lamang sa mga nakatagpo nito ang pwedeng mag-angkin sa kayamanan, pagmamay-ari din ito ng lahat ng mamamayan ng bansang Pilipinas.